Hello, church and attendees. Record ko ngayon, December 7, yung part 5 ng series natin sa spiritual gifts. At after ng prayer, simulan ko by giving you yung overview ng text natin na Romans 12:7b. Babasahin ko and then bibigyan ko kayo ng overview ng word bago tayo pumunta kung sino ang character sa Bible na I suspect na mayroong gift of teaching. So bali, ito yung pangatlong gift na i-discuss ko sa inyo. Natapos na tayo sa gift of prophecy, and then gift of ministry, and then ikatlo itong gift of teaching. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat sa biyaya mo po para maipagpatuloy ang pagtuturo tungkol sa spiritual gifts. Bigyan nyo ng kababaan ng loob ang bawat isa na patuloy muna na makinig at mag-aral bago po magkaroon ng judgment o decision kung ano ang kanyang gift. Tulungan nyo po sana ang bawat isa na nais talagang malaman ang kanyang spiritual gift para maging kapaki-pakinabang siya sa iyo, sa church ni Jesus Christ at sa iba pa pong tao. Pagpalain niyo po ang pag-aaral na ito, bigyan niyo po ng lakas ang bawat isa na matuto, makaunawa at maging pagpapala. In Jesus' name, Amen. Basahin ulit natin ang main text, Romans 12:7b. Or he that teacheth on teaching. So sinasabi ni Apostle Paul, kung may gift ka ng teaching, ano ang inaasahan na gagawin mo? Siyempre, magti-teach ka. Ngayon, yung teacheth dito, saka yung teaching dito, nagmula ito sa isang salitang Griego. Yung teacheth, he that teacheth dito, ang Greek word na, underlying Greek word dito is didasko. Bali, ito yung primary verb niya, yung primary word niya. Ito rin yung basis nitong teaching dito, didaskalia. So doon tayo sa didasko. So didasko, makikita nyo yan sa New Testament Bible 97 times, almost 100. Nag-appear siya sa King James Bible natin. At kadalasan, ang gumamit nito na Greek word na ito, si John Mark, yung writer ng The Gospel according to Mark, The Gospel of Jesus. Maliban kay Mark, si Luke, and then ikatlo sa Book of Acts, which is sinulat din ni Luke. So ibig sabihin pinakamarami si Luke pa rin kasi sa Gospel of Luke and then Book of Acts. So maliban sa kanya, maliban kay Luke, si John Mark. And lahat ng pagkakagamit nito ay pumapatungkol kay Jesus Christ. So dito pa lang, sa pagkakagamit pa lang, kung lahat ito patungkol sa Panginoong Jesucristo, sinasabi nito sa atin na walang ibang pinakamagaling, pinakadakilang teacher na dapat tularan kundi ang Panginoong Jesucristo. Nabanggit ko yan several times. Naniniwala ko lahat ng 7 na spiritual gifts na kay Jesus, nasa Diyos. Tayo isa lang, siya lahat. And so, kung may gift ka of teaching, wala kang ibang dapat na higit na pag-aralan na tao, kundi si Jesus mismo. Pag tiningnan mo naman ang pagkakagamit ng didasko sa Book of Acts, ang primary teacher or teachers ng Book of Acts, mga apostles. So sa Gospel si Jesus, sa Book of Acts, apostles. So kaya sabi ni Paul, Apostle Paul, sa Ephesus Church, sino ang foundation ng church? Una, yung pinakamatibay na foundation, yung chief cornerstone, si Jesus. Maliban sa kanya, sa Old Testament, yung prophets. At maliban sa prophets, apostles. So sino ang dapat na maging foundation ng may gift of teaching? Jesus and the apostles. So sino man na mayroong gift ng teaching,
kailangan kabisaduhin kung paano magturo, ano ang content, ano ang turo ng mga apostles maliban ng Panginoon. So, dahil din dito, pareho si Jesus ang tinuturo niya, words of the Lord, words of God. Ang apostles, ganun din, words of God din. So, kapag may gift ka na teaching para ma-build mo ang church, kailangan ang ituturo mo, Word of God. Kasi kung may gift ka nito pero hindi mo kabisado ang Word of God, syempre may tendency na ibang ituturo mo. For example, yung may gift of teaching na tao, pero hindi siya na-save, hindi niya kinilala yung gospel ni Jesus. Si Jesus hindi niya kinilala. So, wala siya sa church, wala siya sa study of the Word of God. So, iba yung tinuturo niya. Pero yun ang gift niya. So, maraming may gift, possible yun, maraming may gift of teaching, pero hindi sila nagiging kagamit-gamit sa Panginoon. So, yung word na sa Romans 12:7 ulit, yung teaching naman, iba naman yung he that teacheth sa teaching, ito yung didaskalia, lagi ito, mas madalas itong tinatranslate sa King James as doctrine. So, didaskalia, mas tinatranslate doctrine. So, kaya nga, kung may gift of teaching ka, dapat gifted ka sa doctrines. Magaling ka magsuri ng Word of God, Old Testament, New Testament, and from Genesis to Revelation, mapag-aaralan mo, ibig sabihin, maintindihan mo, and then makakabuild ka ng theology or ng doctrine. Yeah. So, dahil sa dinala ko ng Panginoon sa mga teachers na talagang inaaral nilang Word of God, Dr. Jed Rakintan, Dr. Thomas Strauss, Dr. Caswell Reeves, Dr. Keith Main, na kung saan yung pag-aaral nila ng Word of God, hindi lang po yung pagkakuha ng isang verse, mayroon na agad itinuturo ng doctrine. O kaya one chapter, may doctrine agad. No, ini-examine nila ang Bible from Genesis to Revelation bago sila makabuild ng doctrine. So, nakikita ko blessing yun ng Diyos sa akin. Kasi kung dinala niya ako sa mga teachers na false, sigurado, false teacher din ako. So, blessing, nakinig din si Brother Diyos noon, nung minsan ko siyang ginaya. Sumama siya sa akin pagpunta ng Manila para mag-study kay Dr. Jed at sa iba kong mga teachers. So dahil din doon, talagang nag-improve si Brother Josh sa pag-study rin niya ng Word of God. So tulad sa akin, nagbenepisyo ako doon. Kaya ang dapat talagang itaas dito ang Panginoon. Kasi ang Diyos ang may kagagawa ng lahat. Ang Diyos ang nagsasaayos ng lahat. Kaya hindi tayo pwede magtaas ng ating mga sarili. Walang men of God na pwede magtaas ng sarili. So, naalala ko po lamang kasi na nung nagte-take ako nung Master in Ministry ko, so yung thesis ko noon, Theology of Preaching in the Gospel books. So, limited yung study ko sa Gospel books. Ibig sabihin, Matthew, Mark, Luke, John. Ang inaaral ko doon, ano ang preaching? So, na-discover ko po doon sa pag-aaral na ang preacher sa Gospel ay dalawa lamang, si Jesus saka si John the Baptist. So, hindi mo yan pwedeng sabihin kung hindi mo tiningnan ang 4 na gospel books. Hindi mo siya hinimay, hindi mo yan pwedeng sabihin. Kaya nga, yung iba na walang tiyaga na mag-aral, magdedepende na lang sa sabi ng iba. Kahit may mga teachers ako, pag gumagawa ako ng material ko po, independent kong sinusuri din muna ang Word of God.
And then, pagkatapos, makagawa ako ng material, kukumpare ko yun sa materials po nila. Ang purpose ko is para i-check kung mali ako. And then, i-compare kung may na-improve ba ako sa material nila. Kasi kailangan in harmony. Kung tama yung teacher ko, tama din dapat ako. Okay, so kung hindi ako na-expose sa ganun, na manner of studying the Word of God, and paano mag-come out ng doctrine, ano kaya ang daratnan sa Legazpi Church? Anong klaseng church ang mapaplan kaya sa Bulusan? And mas napabili siguro yung paglala ng Bakong Church. So, napansin ko rin po doon na iba pala ang preaching sa teaching doon sa gospel books. So, just as iba ang may gift of prophecy sa may gift of teaching. So, ang isang pinagkaiba ng may gift of teaching sa may gift of prophecy, ang may gift of teaching talagang may kakayahan siya na makuha niya yung lahat ng doctrines or theologies ng Word of God. Kapag walang gift of teaching, maybe makagawa ng isa, hanggang dalawa, and that's it. Halimbawa, puro na lang ang doctrine niya is salvation, o kaya puro na lang ang doctrine niya is resurrection, or rapture, or baptism. Mapapansin ninyo ang iba na may limited na study and walang gift or walang diligence sa pag-teach. Talagang yung topic niya, talagang contained lang, limited lang. So, ang isang tao pwedeng isipin niya rin na pwedeng ang gift niya is teaching, pero akala niya may gift of prophecy siya. Kasi nga, pareho ito work of mouth. So, dun papasok ang challenge. Kung ang gift mo is work of mouth, paano mo siya madidistinguish na ang gift mo is prophecy o teaching or exhortation? So, kumbaga, ano ang nagsiseparate sa iyo? Hanggang prophecy ba or teaching? Ganun. So, para ma-distinguish sa inyo ang pinagkaiba ng teaching sa prophecy, kaya ako sa inyo, in-explain muna yung root na word ng teaching, which is nga yung didasco and then didaskalia. So, ito pareho, nagmula ito doon sa primary verb dao. Dao, ang ibig sabihin ng dao, to learn. To learn. So, naalala ko lang dito, dahil nga po sa Bible study ko sa RAU, or Russian Armenian University, and pag nagpe-pray kami, nagpe-pray na rin kami in Armenian, pero meron pa akong copy, babasahin ko. So, madalas kong gamitin yung Armenian word dito ng to learn or to study, which is sorel. So, tatanungin ko sila, let us study na? Yekek sorel? Ayun. Tapos sasabihin nila, ayo, ha. Okay. So, mag-isisimula na kayo mag-study. So, dao, yun ang primary verb na doon nabuo yung ibang words na didasco, didaskalia, etc. So, ibig sabihin, looking at the primary verb, ibig sabihin, ang may gift of teaching, special ang ability niya, malakas siya sa kakayahan na to learn. Ibig sabihin, malakas ka na matuto. Sabihin na natin, fast learner. Okay? Hindi kasi pantay-pantay ang kakayahan ng tao, di ba, na matuto. Siyempre, lagi nandyan na po yung background ng tao. Kasi pag hindi talaga na-expose at an early age ang isang tao sa pag-study,
syempre magkakaroon siya ng disability, yung tinatawag learning disability. Kaya sa church, hindi pare-pareho. Kasi nagmula tayo sa iba't ibang backgrounds ng family. Naalala ko noon na halos umiyak-iyak ako sa pagtuturo ko noon sa isang former member sa Bulusan. Pag uwi ko, kwento ko sa misis ko, sabi ko, grabe, first time ko makaranas ng ganung kalala na hindi tinuruan mo ng Bible, sinimplify mo yung Bible pero hindi maintindihan. Kaya laking tuwa ko nun sa Panginoon. Kinonsider ko yun, himala yun sa Panginoon na natuto yun. Tapos tinanggap niya ang Panginoon, naniwala siya, sumunod siya sa Panginoon. Tapos pag-alis ko, konting hirap, tumalikod din. So, grabe naman. Dahil lang sa pera. Dahil lang sa hindi sumusunod. Di ba? So, kumbaga, nakakahiya po. Kasi lahat naman tayo may hirap na pinagdadaanan sa pagsunod natin sa Panginoon. No? Hindi natin pwedeng sabihin, ay mas mahirap yung sa akin. No! Okay? Iba-iba ang hirap, pero walang mas mahirap sa isa. Kasi magkakaiba nga eh. So wala kang comparison yan. Okay? So hindi, kahit nandito kami, naghihirap kami, hindi nyo maintindihan yung hirap kasi wala kayo dito. Pero hindi ko sinasabi po yan. Hindi ko inaamin yan na mas mahirap sa amin. No. Iba yung hirap sa bawat Kristiyano. Huwag tayong magmalaki. Mas magaling ka kasi ikaw ang nag-determine mas mahirap sa'yo. Okay? Paano mo sasabihin mas mahirap sa'yo? O sa ako, paano ko sasabihin mas mahirap yung pinagdadaanan namin dito? Eh, hindi ko naman pinagdaanan yung hirap ni Brother Randy, ni Brother Judel, ni Brother Leo, ni Brother Josh, Brother Ariel. Okay? So, hindi pwede yun. So, dahil doon sa primary verb, ang may gift of teaching, may lakas, may special ability na matuto. Ibig sabihin, na-develop niya kasi yung pakikinig, yung pagbabasa, at sa pagbabasa niya, natututo siya, sa pakikinig, natututo siya. And dahil sa may ability siya matuto, nagmamanifest yun, yung kumbaga, mapapatunayan mong natuto siya at marami siyang natutunan kasi nagagawa niya itong ituro na sa iba. So kaya niyang mag-hold ng diskurso or discourse skillfully, magaling siya na magturo or magbigay ng instruction at magaling siya na gawin din na yung iba na matuto din tulad niya. Yan ang may gift of teaching based on the primary verb. Kasi hindi po lahat na nagsasalita at nagtuturo, ha? Hindi porket nagtapos ka ng education, yung gift mo na is teaching. Lalo na, pag tinignan natin yung sa mga probinsya, di ba? Masasabi natin generally, kapag hindi na-expose sa iba't ibang kurso, lagi ang iisipin, ang kukunin na kurso, education, di ba? So, hindi pwedeng sabihin natin na pag ang education kinuha mo, gift of teaching. Dapat nga, mauuna, alamin mo muna yung gift mo. Pag nalaman mo, gift of teaching ka, dapat talaga, ang kurso mong pag-aaralan is related to yung mahon mo, magkaroon ka ng skill to study before you teach. Kasi ang prerequisite ng pag-teach is study. You cannot learn kung hindi ka mag-study. Hindi ka matututo kung hindi ka makikinig, hindi ka magbabasa. Kaya nga pag hindi na-develop sa taong pagbabasa, may disability. Isa po ako sa umaamin yan sa inyo na hindi ko yung kalakasan talaga ang pagbabasa. Hindi ko yung kalakasan. Hindi yan na-develop sa akin. Kaya nga kung isa akong magulang, ay talaga, sasanayin ko ang anak ko na magbasa. Yes. Yan ang wala ngayon sa mga kabataan. Sa panahon natin na puro teknolohiya, puro cellphone. Tingnan nyo ang mga kabataan na puro cellphone. Puro ang comprehension, hindi nagbabasa. Puro ang spelling. Puro ang vocabulary. Limited ang alam na words. Kasi hindi nagsasalita, puro yan.
Ang alam niya na word, yung mga panglaro. Ang alam niya na words, yung mga linggo ng mga LGBT. Language ng mga LGBT, language ng mga tambay, language ng kung sino. Depende kung sinong kausap mo. Ayun. So, kapag hindi pala basa, hindi pala sulat. It follows. Kapag hindi pala basa, kausapin mo yan, wala yung ganong sasabihin. Kaya napapansin niyo sa church, yung hindi pala aral, pag pinagsalita mo o nagsalita sa harap, may tendency lagi, ulit-ulit na lang. Uulitin na lang yung sasabihin. Wala nang bago eh. Okay? So parang yung tawag dyan, redundancy. Nagiging redundant yung mga sinasabi. Pwede mo namang sabihin in isa hanggang dalawa lang na sentences, pero humaba kasi paulit-ulit. Ayun. Kaya kung ako po may anak, hamon yan sa may anak. Sasanayin ko ang mga anak, hindi manood ng TV. Grabe, addicting ang media sa tao. Addicting ang media sa tao. Games, mga palabas. Pag walang control ang tao, tapos. Kakainin niya ng oras mo. Yan na lang mga teleserye, noon pa yan, ganyan na yan. Yung mga laro, nakakabingi, nakakawalang gana mag-aral, nakakawalang gana magbasa. Ngayon, may YouTube. Pwede kang matuto sa kakapanood. So, lalo hindi na nagbabasa. Pero again, kahit pa man, grabe na, makabago na ang teknolohiya. Pag wala, hindi na-build sa iyo ang foundation, which is yung makikinig, nauunawa, nakokomprehend mo ang language, English, Filipino, o ibang languages, babagsak ka sa learning. Kaya di ba napapansin niyo church, may mga kasamaan tayo. Iba naman yung pagkaunawa nila sa tinuturo ng teacher. Kasi nga may disability yan sa pag-aaral. Okay? So kaya pwedeng yun ang gift pero hindi siya naalalayan, and siya mismo hindi niya na-guide ang sarili niya para ma-build niya sana yung gift. Kaya useless, nagiging kasayangan in the end. So, yun po ang may gift of teaching. Magiging kalakasan niya yan. Alam nyo, hindi nyo pwedeng sisihin, hindi natin pwedeng sisihin kasi yung magulang namin, hindi kami sa in-expose ng ganyan. Hindi naman kasi kami naturuan eh. Yung teacher kasi namin, laging hindi pumapasok. Wala. Kasi kung strength mo yan, desire mo yan, kahit walang nagsasabi sa iyo, magkakaroon ka ng interest na mag-study. Kaya di ba, marami nag-e-excel kahit naman mahirap sila. So, maliban doon, syempre factor din yung surrounding, yung community. Kasi kung puro yung mga kasama mo, hindi nag-aaral, natural, kalalakihan mo din yan. So, maliban sa Panginoon, yung mga nagturo sa Bible, maliban sa Panginoon, magaling sila dyan sa pagtuturo. Pero ang mga apostles ng Book of Acts, paano sila naging mga teachers? Effective, skillful teachers kasi disciple sila ni Jesus. At ang disciple, student. So, nakikinig sila kay Jesus. You see? Kaya hindi natin pwede dahilan. Ano kasi, sa murang edad kasi, nagtrabaho na ako agad. Wala, bawal ang palusot. Hindi mo pwedeng sisihin yan. Yung sitwasyon mo, yung panahon mo, walang ibang dapat sisihin kundi ating mga sarili. Okay? Kasi hindi natutulog ang Diyos. Noong mga panahon na yon, ang Diyos nandyan. Nangusap ang Diyos, hindi ka nakinig. Nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng man of God. Mayabang tayo para magpasakop, matuto. Kaya, hindi nakakapagturo. Kaya tingnan nyo, magulang ka, tatay ka, nanay ka, inayawan mo ang pag-aaral, kaya hindi mo natuturuan ng anak mo. Kaya anong kinalakihan ng anak mo? Hindi mag-aral. Di ngayon, hindi rin makakapagturo yung anak mo. Kaya magkakaproblema. Talagang patong-patong na, pasa-pasa na. Ang may gift of teaching, interest niya ang pag-aaral. Okay? So,
Yung mga nagsasabi dyan na gift ko ang teaching, ay nako naman. Mathematics nga, ayaw mo pag-aralan, tapos. Okay? Stop it. Okay? Hindi yan gift. Hindi gift ang teaching yan. Kasi ang may gift, may interest, may desire, strong desire, may ability siya over others. Okay? Nag-i-excel siya doon. Sa ano? Sa pag-aaral. Kaya kahit walang teacher, may paraan. Lalo ngayon, maraming paraan para matuto. And again, ang may gift of teaching, bago ka makapag-teach, student ka. Nag-i-study ka. Kaya kung hindi mo talaga hilig ang mag-aral, hindi mo gift yun. Most likely. So, nabanggit ko kanina, maliban sa Panginoon, mga apostles, ang mga teachers na ng Bible. So, naalala ninyo ang pinakamahabang discourse ng New Testament belonging to Jesus Christ. Record ni Matthew, chapters 5 to 7. Napakahabang diskurso. Kaya, again, ang may gift of teaching talagang hindi puro salita, yung salitang may laman. Salitang talagang pag-aaral yan. O, tingnan nyo ang estudyante na walang tiyaga walang gift of teaching at walang tiyaga mag-aral. Tulog. Nagsisimula pa lang inaantok na. Ayan. So, sa bawat church may ganyan. So, talaga yan, masasabi mo yan na wala yan gift ng teaching. Okay? So, anong pinagkaiba ng gift of prophecy sa gift of teaching? Hindi siya kasing tsigasig sa pagtuturo ang prophecy. Kasi ang teaching nga po, talagang ibang level. Para ma-simplify sa inyo, ibang level ang pag-aaral niyan, ibang level ang naiintindihan niya sa Word of God, ibang level kung paano niya i-organize ang data na nakuha niya sa Word of God, and then mabubuo niya ito, ma-harmonize niya ito, walang nagkokontrahan, and then mabubuo niya yung kanyang doctrine or theology niya. May tuturo niya ito in the manner na maiintindihan at magiging blessing sa audience niya. So, maliban kay Jesus Christ, maalala ninyo na si Paul, Apostle Paul, may mahaba din siyang discourse ng pagturo niya. Makikita po yan sa Acts 18. In Acts chapter 18. And naalala ninyo sa chapter 18 kasi si Apostle Paul nasa Corinth. And then dito tayo sa verse 11. Acts 18 verse 11. Basahin ko sa inyo ang Acts 18:11. And he continued there a year and 6 months, teaching the word of God among them. So, nagkaroon ng mga mananampalataya sa Corinth, at habang walang persecution laban kay Apostle, nagawa niyang makapagpatuloy na magturo. And anong ginawa niya? For more than 1.5 years, nagtuturo. So, kung walang tiyaga mag-aral, mauubusan ka ng ituturo. Okay? So, kaya lang, mas kumbinsido ako na ang gift ni Paul, prophecy. So, kung prophecy na siya, eliminate mo na siya sa teaching. Ganun pa man, pareho sila ng Panginoon na nagturo sila ng napakahaba. Hindi natin pwedeng i-treat si Stephen yung kanyang sinabi sa Acts 8 na teaching discourse yun. Kasi ano yun dinidepensa niya ang Panginoon, ang sarili niya, laban sa mga kumukontra sa kanya, na eventually nagpapatay sa kanya, si Saul at ang mga members ng Sanhedrin. So, kung hindi prophecy, pwedeng ang gift ni Paul is teaching sana.
So ngayon, ang tanong nandito sa susunod na part is, kung hindi si Paul, sino? And meron po ako nakitang dalawang character sa Bible na I believe yun ang gift po niya, ang gift of teaching. So in the next video, i-discuss ko sa inyo yung dalawang tao na yun. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa opportunity niya ito na i-explain, magbigay ng overview kung ano ang gift of teaching. Sana po mayanda ang bawat isa para masuri po ang sarili. And kung may gift of teaching man, sana matuto sila sa Panginoong Jesucristo, sa Apostle, and lalo na po sa pag-aaralan namin dalawang tao. In Jesus' name, Amen.